Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang ginawa nga na kalunos-lunos ng amo ni Alvi Vergara na binasag na ang bugo at hindi pa ito makakita. Kaya naman banat ng maraming netizen na hindi nga gawain ito ng tao. Baka naman nakagamit sila ng pinagbabawal na gamot kaya naman dapat imbestigahan. At dapat i-drug test ang amo ni Nanay Alvi Vergara na ito dahil kung makikita natin ay talagang nakakaawa na ang kanyang kalagayan ngayon na talagang nagalit nga si Senador Raffy Tulfo at kakalad ka rin sa kulungan ang pamilya Ruiz na ito. Hindi nga nila tatantanan ito hanggat hindi nakukuha ng hustisya si Nanay Alvi Vergara. Hindi rin sila pipayag na mabayaran ang mga ibang judges dahil sa may pera itong pamilya Ruiz na ito dahil sa karumal-dumal na ginawa kay Nanay Alvi Vergara at kaya naman dapat lang na maparusahan. Well mga kaibigan, panoorin natin ang buong detalye at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ang ating video. Yung mga kamag-anak nyo, nung nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po sa Opo, kayo po nanumparin kayo kanina, no? Kailan nyo ho nalaman ng sinapit ng inyong kapatid o ano ho nyo? kapatid. Kapatid. Kailan nyo po lapit-lapit ho kayo ng kaunti? Ako po si Baby. Wala ba ho kayong upuan? Wala kayong... Meron po. Oho. Urong tayo konti, Attorney Gambol. Nung nalaman nyo ho, sinundo nyo o paano ho nakabalik ng Batangas si Manang LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon sa... Tanong sa iyo kung sinundo mo ka. Sinundo po namin Hatid ng amo sa sa apartment po nung anak yung anak na nasa Batangas City. po. Bakit? Naguhugas kamay na yung amo? Ayaw madawit? Anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapacheck up. Pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck up. Anong LB, sinabihan ba kayo ng amo nyo na ipapacheck up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayo nararamdaman. Yung ito, ganito na po ako, wala na ako di na po ako nakakakita. Ang sabi niya po sa akin ng amo ko, at LV, mag-ayos-ayos ka ng gamit mo at ipapachikap kita sa Batangas. Pinacheck up po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, Opo. gating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid nyo. Opo. Paano nalaman ng kapatid nyo na nandun na kayo? Gumawa po ng paraan po yung katulong yung- sa bahay ng anak. Para makontak yung kapatid nyo. Noon Opo. lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Nagpa-check up? Hindi pa rin. Hindi pa po, hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo eh. Sino ba ang doktor na pwede magsalita sa Batangas Medical Center? Sino ang pwede? Doktor Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni Manang LB? Sa pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sang-ayon sa inyong pag-check up. Nagka-check up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita niyo po? Good morning po, Mr. Chair. Upon examination on June 29, 2023 at 3:25 p.m., the patient came in the ER and then with the complaint of domestic abuse. Time of incident is unknown, date of incident is unknown, places of incident is unknown. Upon physical assessment po, sir, there were multiple healed facial scars, cauliflower ear na bilateral, multiple healed neck scars, multiple healed scars on the upper extremities, and multiple healed scars on the bilateral legs po, sir. So ang ibig sabihin, minaltrato. On the case of the patient, sir, we can't corroborate if it is because of ano po, sir, of abuser. Pero those were our findings po, sir.
Na may mga scar, bali ang tadyang, bali ang buto, bali ang ribs, ano ba? Upon initial assessment po, sir, is physical exam lang po, sir. The patient came in for medical legal assessment lang po, sir. May nabasa ko lubugang shoulders. Sa ano po, sir? Sa Ikaw ba sir ang nag-examine? on the initial assessment po, sir, on June 29. Ikaw ang nandun sa ER. ER po, sir. Tapos yung ibang specialized examination. Sa mata. Happened last Tuesday po, sir. Oh, sino po yon? Sino po yon? Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your Opo, Honor. magandang Yes po. umaga. We saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo. Opo, yes po, So, Your Honor. August 15, bago Yes. lang. So, yung dalawang mata, Last week po. lagot ang retina, Actually, may Your Honor, trauma. yes po, yung left eye po niya, thysis bulbae na po, no? May Wala, sabihin nun sa shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. dahil po sa Pwede po, natural po yun o may may mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din ano ba ibig sabihin ng trauma? Pinupok? Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Manang LB, na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag? Naali ho na una nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na nawalan kayo ng paningin? Tinusok? Hindi Pinukpok? po, suntok-suntok po. Mr. Chair, Senator Doctora, is there Yes. still a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. Sa right may pag-asa pa. Yung right, sir, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, madami po siyang kailangan gawin. But actually, sir, we explained din to the patient na poor prognosis na po talaga. for prognosis. Maliit na lang po yung chance na makakita siya. Sa, Maliit lang po, sir. Opo. Ophthalmologist ka. Opo, Your Honor. Ano, kailan operahan? Ganon? Ang initial na plan po namin to the patient, Your Honor, is first to remove the cataract, no? May cataract po kasi siya. Then, it's a staged procedure. We will reevaluate after the surgery, Your Honor, kung kakayanin ng mata niya. We cannot do, Your Honor, one sitting na surgery kasi ang problem niya, Your Honor, pati cornea niya may problema, pati po yung retina niya may problema. So, baka lalo siyang mag-shrink din yung right eye niya. So, we have to wait for some time kung kakayanin niya yung first surgery, which is the removal of the cataract, Your Honor, sa right Are you eye. ikaw ba mismo gagawa ng procedure? Yes po, Your Honor. Sa anong hospital ka? Batangas Medical Center po, Your Honor. you have done this before. Yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor. Kasi ang problem po natin, Your Honor, with the cornea, no, maga na din talaga siya. So, yung mismong parang kristal ng mata niya, maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. And we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever kung ano yung mas magandang plan for her, alisin yung cataract, if we can put a lens ba or hindi na po, depende pa rin po yun kasi as of now talaga maga yung mata niya. So baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila doon, Your Honor. Manang LB, payag kayo. Sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo. Ayun. Kahit saan po, basta lang po magaling po mata ko. Gusto ko lang po makakakita. Di ba, Aling LV, di ba, nagkausap tayo doon sa programa, doon sa aking show sa Facebook. Opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Sa PGH, Opo. sasagutin na namin ni Senator Raffy at ni Senator Tolentino yung pagpapagamot ninyo. Opo. Ha? Salamat po. Magbalik lang ang inyong paningin. Opo. Salamat po sa Sige, inyo. wala na kayo intindihin sa gastos. Basta pa-opera namin kayo kung sakali kailangan kayo operahan. Opo. Salamat po. Balik ako kay doktora. Yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung lungs, kung ano man, puso.
Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. MRI, MRA, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, injury po yan. Due to injury po yan. Maliit lang po ako. Wala na talagang vision. Yeah, totally. The doctor can attest. So hindi mo ilang taon mo na kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ako ng 2021. 2021, 2020 o 2021? 2021. 21 nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. Tumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi ng yung nasa lubungan ko po, yung kasi yung nagtitinda po ng lumi doon, kasi kagawad po yon. Hindi ko lang po kilala ang lalaki, kagawad po doon. Pumunta ka sa Barangay Hall para anong gawin? Magreklamo? Opo, Isumbong? sabi po nung kagawad doon, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni Kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? Opo. Sabi, ihatid daw po ako sa sakayan ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka, hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka. Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako Hindi sa... mo na nakausap si Kapitan. Hindi na po. Ito ngayon, nabobosesan mo naman. Opo. Siya yung Kapitan. Opo. Ano masasabi mo kay Kapitan? Nagkausap ba kayo ni Kapitan noon? Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Sino nag-check nung gamit mo na sinabing checkan? Wala po. Ayun, sabi niya ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis. Basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kinder. Hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt, Hindi po. hindi ka pinaghilamos, Po. plangganang maliit, wala. Wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Tinawagan mo raw. Hindi po, wala po akong pangyayaring tumawag po na Paano nalaman ni Mr. Ruiz na doon si Aling Elvi sa Barangay Hall? Sinusundan na daw po yun pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa Barangay Hall, pwede naman siya ibang pinuntahan? Sinusundan na daw po yan ng amo niya. Kaya, Ilang minuto nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minuto pagitan? siguro po wala pa pong 3 minuto, sir. Oh, so ibig sabihin hindi sinusundan, may tumawag. Ay, At saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa Barangay Hall pa siya pupunta? Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. hindi ko po yung tinawagan, Senator. Kahit po, Hindi nga, di ba, logic lang to, logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, sakayan ng jeep, o bus, doon pupunta. Doon dapat unang pinuntahan. Hindi, agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Dan, pagkatapos nung pagkakaharap nyo na inuuwi uli si Aling LB sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow up? Pasyal daw. Okay na Mr. Ruiz. O kumusta na yung nagpunta sa atin? Anong kalagayan na niya? Ako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan ng maamos na nagpunta sa atin sa barangay. Ginawa mo yon? Ang alam ko nga po kasi maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz, hindi naman po bastos. Pero maamos ka mo eh. Ang maamos, ang medyo magutin po si Nanay LB po talaga. Pero hindi ka na nag-follow up na ng ama ng barangay. Kumusta yung nagpunta sa amin na Manong Jerry?
Nabihisa na ba yan? Ano bang kalagayan niya? Nakikita ko parang bulag na. Walang ganon. Yun po ang hindi namin napalo. Kasi nga po, ang paalam niya po sa amin talaga, naihatid na po sa pamilya. Ang sabi pa po niya, sa conception niya, ihatid. Yung sinasabi po ni Nanay LB. Ihahatid ni Jerry sa pamilya. Opo, at So hindi ka nag-follow up, Jerry. Naihatid mo na ba? yun po ang hindi na po. Yun po Di talaga, barangay patrol tayo, di ba? wala po kami barangay patrol. Lakad lang po kami at saka po sariling motor lang. So wala nang pagpa-follow up kung naka-uwi o hindi. Nagtaka na lang kayo, magkakaharap ngayon dito, nandun ka po pala. Yun po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga pong ang alam namin na kauwi niya. Kaya po, wala naman pong dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbugang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yun na nga, magre-reklamo Mr. siguro. Chairman, Baka rehistrado pa, nagrehistro pa to, magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Mr. Na ngayong September, Oktubre, Senator Tulfo. Okay. Ulitin ko ulit. Ibang question naman to. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am LV. Hindi, wag na. Sagutin mo sa akin. Ulitin ko. Madalas ka nang binubugbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inuuntog ulo mo, tinutusok mata mo, etc. etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay LB. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon ni Ma'am LB, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ni Ma'am LB. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, Hindi po, Mr. Chair. hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi Senator. it defies logic. Lahat na sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na tadtad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay, sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siyang sinabi. And she had 3 minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, 3 minutes dumating amo. O sabihin natin, siguro papalusot mo, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, tama yung sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya, hindi niya pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LB. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo. Parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. Nandito rin si police officer Palabay. Di ba? Nasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya nga. Your Honor. O, ganun na. Na-transfer ka. Nasibak ka. Yes, kasi- Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am LB kaya ka na-transfer. Tama? O, ganun ka rin. Kaya lang ikaw, hindi ko dapat ma-transfer, dapat ikaw ay makulong o masibak sa serbisyo. In your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na wag nang mag-report, i-report yung mga employer kung hindi ay siya'y makukulong at mamapatayin. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reklamo pa. Hindi pa po siya umimik po, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po, sa mga palinisan po, kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Hindi ko po kilalang katulong yan ng mga Ruiz. Senator Tulfo, Senator Padilla. Tapos babalik ulit tayo doon sa sunod yung kamag-anak ni LB.
Tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Opo, Senator Padilla? salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Raffy. Kasi dapat automatic yung Chairman pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Di ba, bakit naman ang pinakinggan mo lang, yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido? Kasi nga po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman pong panganong pinwersa si Nanay LB na Tumakas na nga. Tumakas na nga eh. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba Kasi sinabi ka mo nung amo na tumakas? tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Ay hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay yun po lang, sir, talaga ang naging pangyayari po sa Di, barangay. parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir, dahil Hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? ay wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay. Hindi po naimik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? Tinanong kayo, nung nandun kayo. Po, hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabihin nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Dito nga natin mapapatunayan kung gaano nga ba talaga kalunos-lunos ang sinapit ni Nanay Alvi Vergara sa kamay ng mga pamilya Ruiz na ito. Kaya naman dapat talagang imbestigahan at parusahan na ang pamilyang ito nang makuha naman ni Nanay Alvi Vergara ang totoong hustisya na nangyayari at nangyayari sa kanya.